At sa kayong bughaw at kulay ube at pula, ay gumawa sila ng mga kasuotang mainam ang pagkayari, upang gamitin sa pangangasiwa sa dakong banal, at ginawang mga banal na kasuotan kay Aaron, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang ginawa ang epod na ginto na kayong bughaw, at kulay ube, at pula, at linong pinili. At kanilang pinukpok ang ginto na pinanipis, na pahaba, at pinutol na ginawang kawad na ginto, upang itahi sa kayong bughaw, at sa kulay ube, at sa pula, at sa lino, na gawa ng bihasang manggagawa. Kanilang iginawa ng mga pangbalikat na nagkakasugpong. Sa dalawang dulo ay nagkakasugpong. At ang mainam na pagkayaring pamigkis, na nasa ibabaw ng epod upang ibigkis, ay kaputol, at gaya ng pagkayari ng epod na ginto, at kayong bughaw, at kulay ube, at pula, linong pinili, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanilang ginawa ang mga batong onyx, na pinamutihan ng kalupkop na ginto, na ayos ukit ng isang panatak, ayon sa mga pangalan ng mga anak ni Israel. At kanyang inilagay sa ibabaw ng pangbalikat ng epod, upang maging mga batong pinakaalaala sa ikagagaling ng mga anak ni Israel, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang ginawa ang pektoral, na gawa ng bihasang manggagawa, gaya ng pagkayari ng epod, na ginto, at kayong bughaw, at kulay ube, at pula, at linong pinili. Parisukat, kanilang ginawang nakatiklop ang pektoral, isang dangkal ang luwang niyaon, pagka nakatiklop. At kanilang kinalupkupan ang 4 na hanay na sari-saring bato. Isang hanay ay sardio, topasyo at karbungko na siyang unang hanay. At ang ikalawang hanay ay isang esmeralda, isang safiro at isang diamante. At ang ikatlong hanay ay isang hasinto, isang agata at isang ametista. At ang ika-4 na hanay ay isang berilo, isang onyx at isang haspe, na mga natatakpan ng mga pamuting ginto sa kanilang mga pagkakakalupkop. At ang mga bato ay ayon sa mga pangalan ng mga anak ni Israel, 12, ayon sa kanilang mga pangalan, na ayos ukit ng isang panatak, bawat isa'y ayon sa kanyang pangalan, na ukol sa 12 lipi. At kanilang iginawa ang pektoral ng mga tanikalang parang tirintas, na ayos pinili na taganas na ginto. At sila'y gumawa ng 2 pangkalupkop na ginto, at ng 2 singsing na ginto, at inilagay ang 2 singsing sa 2 dulo ng pektoral. At kanilang ikinabit ang 2 tanikalang pinili na ginto sa 2 singsing sa mga sulok ng pektoral. At ang ibang 2 dulo ng 2 tanikalang ayos singsing ay kanilang ikinabit sa 2 pangkalupkop, at mga ikinabit sa mga pangbalikat ng epod sa dakong harapan niyaon. At sila'y gumawa ng ibang 2 singsing na ginto, at mga inilagay sa 2 sulok ng pektoral sa gilid niyaon, na nasa dakong kabaligtaran ng epod. At sila'y gumawa ng 2 singsing na ginto, at mga ikinabit sa 2 pangbalikat ng epod, sa dakong ibaba, sa may harapan, na malapit sa pagkakasugpong, sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamigkis ng epod. At kanilang itinali ang pektoral sa pamamagitan ng mga singsing, sa mga singsing ng epod, ng isang panaling bughaw, upang mamalagi sa ibabaw ng mainam na pagkakayaring pamigkis ng epod, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang ginawa ang balabal ng epod na yari ng manghahabi na taganas na bughaw, at ang butas ng balabal ay nasa gitna niyaon, na gaya ng leeg ng isang koselete, na may isang uriyang tinahi sa palibot ng pinakaleeg
upang huwag mapunit. At kanilang ginawan ang mga ribete ng balabal, ng mga granadang kayong bughaw, at kulay ube, at pula, at linong pinili. At sila'y gumawa ng mga kampanilyang taganas na ginto, at inilagay ang mga kampanilya sa pagitan ng mga granada sa ibabaw ng ribete ng balabal sa palibot, sa pagitan ng mga granada. Isang kampanilya at isang granada, isang kampanilya at isang granada, sa ibabaw ng ribete ng balabal sa palibot, upang ipangasiwa gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanilang ginawa ang mga tunika na lino, na yaring hinabi para kay Aaron at sa kanyang mga anak, at ang mitra na lino, at ang mga mainam na tiara na lino, at ang mga salawal na lino na kayong pinili na lino, at ang bigkis na linong pinili, at kayong bughaw at kulay ube, at pula, na gawa ng mangbuburda, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanilang ginawa ang lamina ng banal na korona na taganas na ginto, at sinulatan ng isang titik na ayos ukit ng isang panatak, banal sa Panginoon. At kanilang tinalian ng isang panaling bughaw, upang ilapat sa ibabaw ng mitra, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Gayon natapos ang buong gawa sa tabernakulo ng kapisanan, at ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa buong iniutos ng Panginoon kay Moises, gayon ginawa nila. At kanilang dinala ang tabernakulo kay Moises, ang tolda, at ang lahat ng mga kasangkapan niyaon, ang mga kawit, ang mga tabla, ang mga barakilan, at ang mga haligi, at ang mga tungtungan, at ang takip na mga balat ng mga tupa na tinina sa pula, at ang takip na balat ng mga poka, at ang lambong ng tabing, ang kaba ng patutuo, at ang mga pinggan niyaon, at ang lukluka ng awa, ang dulang, lahat ng mga sisidlan niyaon, at ang tinapay na handog, ang dalisay na kandelero, ang mga ilawan niyaon, ang mga ilawan na inayos, at lahat ng mga sisidlan niyaon, at ang langis na pangilawan, at ang damba ng ginto, at ang langis na pangpahid, ang mabangong kamangyan, at ang tabing na gamit sa pintuan ng tolda, ang damba ng tanso, at ang pinakasalaang tanso, ang mga pingga, at ang lahat ng mga sisidlan niyaon, ang hugasan, at ang tungtungan, ang mga tabing ng looban, ang mga haligi, at ang mga tungtungan, at ang tabing na pangpintuang daan ng looban, ang mga panali, at ang mga tulos, at lahat ng mga kasangkapan sa paglilingkod sa tabernakulo, na gamit sa tabernakulo ng kapisanan. Ang maiinam na pagkayaring kasuotan na gamit sa pangangasiwa sa dakong banal, at ang mga banal na kasuotan para kay Aaron na saserdote, at ang mga kasuotan ng kanyang mga anak, upang mga siwa sa katungkulang saserdote. Ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel ang lahat ng gawa. At nakita ni Moises ang lahat ng gawain, at narito, kanilang nagawa, na kung paanong iniutos ng Panginoon, ay gayon nila ginawa, at pinagbabasbasan ni Moises.